Dami na talaga sa ngayon guys dito sa atin ang nakakahilig sa mga underbone category ng motor. Alam naman natin guys na isa ito sa pinakasulit po na category ng motor. Ito kasi yung mga klase ng motor na meron nga pong small engine displacement pero meron nga pong mga futuristic and aggressive looking na mga disenyo ng motorcycle, mga compact design and more aerodynamics design. And syempre alam naman natin guys na ang mga makina nga po na inilalagay sa mga underbone is mga high RPM engine design na talaga naman pong kung ang hilig mo sa isang motor is pangwalwalan, underbone category talaga ang iyong pagpipilian. Dito sa Pilipinas, napakadami mo talaga mapagpipilian na iba't ibang underbone. And syempre guys, isa nga po sa talaga namang tunog-tunugan ngayon 2024 na meron nga daw pong ilalabas si Yamaha na bagong underbone. Pero guys, hati nga po ang opinion ng iba nating mga kababayan patungkol nga po sa balita na ito kung talaga nga bang ilalabas ang underbone na yan dito sa Pilipinas. Kaya nga dito sa episode natin sa ngayon guys is magbibigay tayo ng linaw patungkol nga po sa katanungan na yan kung sure na nga ba na ilalabas ni Yamaha ang motorcycle na yan dito sa Pilipinas at aalamin po natin ang kanyang specs, features at kung magkano nga ba ang kanyang presyo. Kaya samahan nyo ako guys na pag-usapan ang motorcycle na ito. Pero bago yan, baka pwede naman na pa-subscribe ng aking YouTube channel. I-click mo na din ang notification bell para maging updated kayo sa mga susunod na i-upload ko. Guys, baka pwede naman na pa-like and follow ng aking Facebook page. Nasa description po ang link. Kaya make sure guys na tapusin nyo ang video na ito para malaman nyo ang information may kinalaman sa motorcycle na ito. Ang tinutukoy ko nga guys is walang iba kundi si Yamaha Sniper 135cc LC. Yes guys, kitang kita din naman po talaga sa kanya nga pong bagong disenyo na napaka-aggressive nga po ng underbone na ito. Samahan mo pa po sa kanyang napaka-futuristic design and aggressive looking and more aerodynamics design. Alam nyo ba guys na ang bagong Yamaha Sniper 135cc LC is nakadisenyo po talaga for high RPM engine. Siyempre guys, ibig sabihin nun talagang pangwalwalan po ang motorcycle nito. And alam naman natin guys dito sa mga OG o yung mga lehitimong nakaunang gamit ng Yamaha 135cc dito sa Pilipinas is talaga naman pong sulit na sulit talaga siya. Kung pag-uusapan natin ang kanyang tindigan, kitang kita din talaga na stand out po talaga ang underbone na ito. Kahit sabihin pa natin po na 135 cubic centimeter lamang po ang kanyang engine displacement, makikipagsabahin din po ito sa mga 150cc ng ibang brand. Alam naman natin guys na malakas po talaga ang power performance ng makina ng 135cc na Sniper na ito. Alam nyo ba guys na way back 2007, alam nyo ba na nung naglabas si Suzuki ng Suzuki Raider 150cc, ang pinangtapat nga po ni Yamaha para nga po sa underbone ni Suzuki na 150cc is ito nga pong si Yamaha 135cc na classic version pa nga po yun. Talagang kitang kita po na kahit nga po 135cc lamang po displacement ng motor ni Yamaha pinangtapat sa Suzuki Raider, kitang kitang nakikipagsabayan din po talaga ito. And for my personal experience nga guys, talagang masasabi ko po na hindi talaga ako nabitin sa underbone na ito. Dati po nagkaroon po ako ng Yamaha Sniper 135cc na classic version. Ito nga guys yung unang version na talaga naman pong napaka futuristic design, aggressive looking and more aerodynamics design. Samahan mo pa po sa kanya nga pong makina na meron nga pong unique and magandang gawa, may kalidad talaga. Kahit nga po sa kalititang detalye talaga naman pong napakapulido nito. Kaboy, bakit ba natin napag-uusapan ang motor na yan? Alam mo naman na napakatagal ng phase out niyan dito sa Pilipinas. Yes guys, para po sa iba nating mga kababayan, matagal na nga pong phase out ang Sniper 135cc dito sa Pilipinas. Pero alam nyo ba guys na sa ibang bansa meron na nga po silang version 8 nito at ito nga pong ating pinag-uusapan. Pero ngayon ang tanong, bakit nga ba natin pinag-uusapan ang underbone na yan? Kasi guys, tunog-tunugan nga po ngayong 2024 na ilalabas daw po ito dito sa Pilipinas. Pero ito nga guys ang isa sa dahilan kung bakit ko ginawa ang video na ito, para nga po magbigay linaw para sa iba nating mga kababayan na nagtatanong sa akin kung totoo nga ba na ilalabas ang underbone na yan dito sa Pilipinas. Kasi
kahit naman sino guys no, maaalarma talaga na meron nga ang balita na kumakalat na ilalabas ni Yamaha ang 135 nila na bagong version dito sa Pilipinas. Kaya madami talaga sa ating mga kababayan ang nagtatanong, kaya bilang paglilinaw nga guys dito sa video na to is malalaman nyo nga po. Pero bago natin pag-usapan ang tungkol na yan guys, alamin muna natin kung ano nga ba ang meron sa underbone na ito. Ito nga guys is meron nga pong 135 cubic centimeter engine displacement, naka 4-stroke, single cylinder, single overhead ka with 4 valves. Kaya makikita natin guys yung kanyang makina nga po na meron talaga pong maaasahang power output na hindi mabibitin dahil sa naka 4 valves na nga po ito. Pagdating nga po sa kanyang fuel system, siya nga po is naka fuel injected na, and pagdating naman po sa kanyang cooling system, siya nga po is naka liquid cooled engine. Baka matanong nyo guys, bakit nga ba ang pangalan niya is Sniper 135 LC? Yes guys, ang meaning po ng LC is liquid cooled. Yan guys, pag-usapan pa po natin ng ipapangapong mga detalye may kinalaman sa kanyang makina. Pagdating po sa kanyang compression ratio, meron nga po siyang 10.9:1. Ngayon guys, pag-usapan na po natin ang kanyang power output. Pagdating nga po sa kanyang maximum power, meron po siyang 12.4 horsepower at 8,000 RPM. And meron naman po siyang maximum torque na 12.2 Nm of torque at 6,000 RPM. Kaya sa power output na yan guys, hindi ka talaga mabibitin. Meron po siyang malakas na arangkada and meron po siyang duluhan. And pagdating naman po sa kanyang top speed guys, ayon nga po sa mga rider na nakatesting po sa motorcycle nito, kaya nga po niyang mahit ang kanyang top speed sa bilis na 128 kph. Ngayon guys, karagdagan pa nga po sa kanyang specs, meron nga po siyang 4.6 liters sa kanyang fuel tank capacity. And alam nyo ba guys na ang underbone na ito is napakatipid nga po sa kanyang gasolina na kumukonsumo nga po ng 50 km per liters. Alam nyo ba guys na ang konsumo na yan is parang nga pong nasa mga 125cc fuel injected na scooter. Pero dito nga sa underbone na ito, ang 50 km per liter guys is matipid na po para sa isang 135 cubic centimeter engine displacement na underbone. Ito nga guys ang isa sa nakikita kong downside para sa mga Pinoy, kasi siya nga po is naka 4-speed semi-manual automatic. Kaya makikita natin guys na sa kanyang transmission siya po is naka 4-speed pa lamang. May dahilan din yan guys at ipapaliwanag ko mamaya. Ngayon pag-usapan naman po natin ang kanyang sukat sa mga gulong. Sa kanya nga pong sukat sa gulong sa unahan, meron nga po itong 70 by 90 by 17. Sa likuran naman po, meron naman po siyang sukat na 80 by 90 by 17. Same na nga po ito guys na naka-tubeless. Ngayon guys, pag-usapan naman po natin ang kanyang braking system. Pagdating nga po sa kanyang braking system, ito nga po is naka-disc brake na sa harap and naka-disc brake na din po sa likuran. Wala man po siyang ABS o combi brake, okay na din guys kahit naka-disc brake lang siya. Para sa isang 135 na engine displacement, kaya na din po at malakas na nga din po ang stopping power na yan. Pagdating naman po sa kanyang seat height, meron po itong sukat na 775mm na sukat nga po sa mga height ng Pinoy. And meron po siyang ground clearance na sukat na 135mm. Ito pa nga guys ang isa sa maganda sa kanya, kasi nga po meron nga po siyang magaan na weight na meron nga pong timbang na 109 kg. Para sa isang kategory ng motor, saktong-sakto at akma lang po ang bigat na yan. Pagdating po sa kanyang mga ilaw, naka full LED lighting system, and ito pa ang isa sa magandang upgrade po sa motorcycle na ito, kasi siya nga po is naka full digital paddle gauge na. Meron na din po siyang built-in na USB charging port, kaya pwede din po ito sa ating mga delivery rider. Meron na nga pong built-in USB charging port, samahan mo pa sa matipid na gas consumption na pwede talaga para sa pang-delivery rider, panghanap buhay. Pagdating naman po sa kanyang mga suspension, siya nga po guys is naka-telescopic fork sa kanyang suspension sa unahan, and siya po is naka-monoshock naman ang suspension niya sa likuran with swing arm. Ngayon guys, kung tatanungin nyo naman po ang kanyang presyo, siya nga guys is may presyo nga po na 8,198 Malaysian ringgit. Kung direct nga po natin siya guys na i-convert sa Philippine money, ito nga guys is nagkakahalaga ng 97,000 pesos. Pero syempre guys, yun po is direct conversion pa lamang. Ngayon ito na ang tanong, kaboy, totoo ba na talagang ilalabas na ang underbone na yan dito sa Pilipinas ngayon 2024 na tinatanong ng karamihan dahil sa yun din po ang kumalat na balita? Naglabas na nga po guys ang Yamaha hinggil nga po
sa article na yan na ang underbone nga po na ito guys is exclusive lamang po sa bansang Malaysia. And kung matatanong nyo nga po no kanina na binanggit ko na 4-speed semi-automatic nga po ang kanyang transmission dahil sa ito nga po ang prefer ng mga taga Malaysia na gamitin na motor dahil sa meron nga pong comfortable daily use bike ang kanilang purpose kung bakit naka semi-automatic din po ito. At kaya nga po nakadesenyo ang motor na ito na sa ganoon dahil sa exclusive lamang po ang underbone na ito sa bansang Malaysia. Kaya sad to say guys na kung sa tanong na ilalabas ba sa Pilipinas yan is medyo 50-50 pa po tayo. Mas maganda guys na talaga naman pong ipakita natin kay Yamaha na inaabangan talaga sa Pilipinas yan at baka sakali na magbago nga po ang ihip at ilabas na yan dito sa Pilipinas. Pero kung for my personal opinion guys, parang malabo na din talaga kasi alam naman natin na meron na nga din pong Sniper 155 dito na bagong version na kung iisipin kung ilalabas yan dito tatangkilikin kaya? Yan ang tanong. Kaya medyo 50-50 pa po about sa bagay na yan. Ganun pa man, abang-abang na lamang po tayo kung ano pa ang mga mangyayari sa mga susunod. Sa ngayon guys, ito lamang po ang aking munang mababahagi sa inyo tungkol sa motor na ito, si Yamaha Sniper 135LC. Kayo guys, anong masasabi nyo sa motor na ito? Paki-comment naman ang inyong reaksyon. Maraming salamat po. Bago matapos ang video na to guys, baka pwede naman na pahingi ng isang like mula sa inyo bilang pagsuporta sa ating munting video. Maraming salamat po. So pwede mo na rin i-share para din malaman ng iba nating mga ka-rider. Sa tingin ko guys is dito ko na lamang po tatapusin ang ating vlog. I hope na nag-enjoy kayo sa aking hinandang video para sa inyo. Pinasisigla ko din kayo guys na i-subscribe ang aking YouTube channel. I-click mo na din ang notification bell para maging updated kayo sa mga susunod na i-upload ko. So dito ko na lamang po tatapusin. Maraming salamat po. Ichi boy. Thank you.